Deuteronomio Chapter 1. Ito ang mga salita na sinilita ni Moises sa buong Israel sa dako roon ng Hordan sa ilang, sa Araba na katapat ng Suf, sa pagitan ng Paran at ng Thopel at ng Laban at ng Haserot at ng Di-Zahab. 11 araw na lakbayin mula sa Horeb kung dadaan ang bundok ng Seir hanggang sa Kades Barnea. At nangyari ng ika-40 taon ng ika-11 buwan, ng unang araw ng buwan na nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel tungkol sa lahat na ibinigay sa kanyang utos ng Panginoon sa kanila. Pagkatapos na kanyang masaktan si Sehon na hari ng mga Amoreo na tumatahan sa Hesbon at si Og na hari sa Basan na tumatahan sa Astarot sa Edrei. Sa dako roon ng Hordan sa lupain ng Moab, pinasimula ni Moises na ipinahayag ang kautosang ito na sinasabi, "Ang Panginoon nating Diyos ay nagsalita sa atin sa Horeb na nagsasabi, kayo'y nakatahan ng malaon sa bundok na ito. Pumihit kayo at kayo'y maglakbay at kayo'y pumaroon sa lupaing maburol ng mga Amoreo at sa lahat ng mga dakong malapit sa Araba, sa lupaing maburol at sa mababang lupain at sa timugan at sa baybayin ng dagat, sa lupain ng mga Kananeo at sa Lebano, hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Narito, aking inilagay ang lupain sa harap nyo. Inyong pasukin at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi pagkamatay nila. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong yaon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon yung Diyos. At narito, kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Kayo naway dagdagan ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, nang makalibo pa sa dami nyo ngayon, at kayo naway pagpalain, na gaya ng ipinangako niya sa inyo. Paanong madadala kong mag-isa ang inyong ligalig, at ang inyong pasan, at ang inyong pagkakaalitan? Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas, at nakakaalam, at kilala, ayon sa inyong mga lipi, at sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. At kayo'y sumagot sa akin at nagsabi, ang bagay na iyong sinalita ay mabuting gawin namin. Sa gayo'y kinuha ko sa inyo ang mga pangulo ng inyong mga lipi, na mga taong pantas at kilala, at akin silang ginawang pangulo sa inyo, na mga punong kawal ng libo-libo, at mga punong kawal ng mga daan-daan, at mga punong kawal ng mga 50-50, at mga punong kawal ng mga 10-10, at mga pinuno ayon sa inyong mga lipi. At aking pinagbilinan ang inyong mga hukom ng panahong yaon na sinasabi, inyong dinggin ang mga usap ng inyong mga kapatid, at inyong hatula ng matuwid ang tao at ang kanyang kapatid, at ang taga-ibang lupa na kasama niya. Huwag kayong magtatangi ng tao sa kahatulan. Inyong didinggin ang maliliit na gaya ng malaki. Huwag kayong matatakot sa mukha ng tao, sapagkat ang kahatulan ay sa Diyos, at ang usap na napakahirap sa inyo ay inyong dadalhin sa akin, at aking didinggin. At aking iniutos sa inyo ng panahong yaon ang lahat ng mga bagay na inyong dapat gagawin. At tayo ay naglakbay mula sa Horeb,
at ating tinahak yaong buong malawak at kakilakilabot na ilang na inyong nakita. Sa daang patungo sa lupaing maburol ng mga Amoreo, na gaya ng iniutos ng Panginoon nating Diyos sa atin, at tayo'y dumating sa Kades Barnea. At aking sinabi sa inyo, inyong narating ang lupaing maburol ng mga Amoreo na ibinibigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Narito, inilalagay ng Panginoon yung Diyos ang lupain sa harap mo. Sampahin mo, ariin mo, na gaya ng sinalita sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang. Huwag kang matakot, ni manglupaypay. At kayo'y lumapit sa akin, bawat isa sa inyo, at nagsabi, tayo'y magsugo ng mga lalaki sa unahan natin upang kanilang kilalanin ang lupain para sa atin, at magbigay alam sa atin ng daang ating marapat sampahan at ng mga bayang ating daratnin. At ang bagay na yaon ay inakala kong magaling, at ako'y kumuha ng 12 lalaki sa inyo, na isang lalaki sa bawat lipi. At sila'y pumihit at sumampa sa bundok, at dumating hanggang sa libis ng Eskol, at kanilang tiniktikan. At sila'y nagbitbit ng bunga ng lupain sa kanilang mga kamay, at kanilang ipinanaog sa atin. At sila'y nagdala ng kasagutan at nagsabi, mabuting lupain ang ibinibigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Gayunmay hindi kayo umakyat, kundi nang himagsik kayo laban sa utos ng Panginoon niyong Diyos. At kayo'y dumaing sa inyong mga tolda at inyong sinabi, sapagkat kinapuotan tayo ng Panginoon, ay inilabas tayo sa lupain ng Ehipto upang tayo'y ibigay sa kamay ng mga Amoreo, upang tayo'y lipulin. Saan tayo sasampa? Pinapanglupaypay ng ating mga kapatid ang ating puso na sinasabi, ang mga tao ay malalaki at matataas kaysa atin. Ang mga bayan ay malalaki at nakukutaan ng hanggang sa himpapawid, at bukod dito'y aming nakita roon ang mga anak ng mga Anaseyo. Nang magkagayoy sinabi ko sa inyo, huwag kayong mangilabot, ni matakot sa kanila. Ang Panginoon niyong Diyos na nangunguna sa inyo ay kanyang ipakikipaglaban kayo ayon sa lahat ng kanyang ginawa sa Ehipto dahil sa inyo, sa harap ng inyong mga mata, at sa ilang na inyong kinakitaan kung paanong dinala ka ng Panginoon niyong Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak, sa buong daang inyong nilakaran hanggang sa dumating kayo sa dakong ito. Gayunmay sa bagay na ito, ay hindi kayo sumampalataya sa Panginoon niyong Diyos, na nagpauna sa inyo sa daan upang ihanap kayo ng dakong mapagtatayuan ng inyong mga tolda na nasa apoy pagkagabi, upang ituro sa inyo kung saang daan kayo dadaan, at nasa ula pagkaaraw. At narinig ng Panginoon ang tinig ng inyong mga salita, at nag-init, at sumumpa, na nagsasabi, tunay na hindi makikita ng isa man nitong mga taong masamang lahi ang mabuting lupain na aking isinumpang ibigay sa inyong mga magulang, liban si Caleb na anak ni Jefone, at siya ang makakakita, at sa kanya ko ibibigay ang lupain na kanyang tinuntungan, at sa kanyang mga anak, sapagkat siya'y lubos na sumunod sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagalit din sa akin dahil sa inyo, na nagsasabi, ikaw man ay hindi papasok doon. Si Josue na anak ni Nun, na nakatayo sa harap mo, ay siyang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob, sapagkat kanyang ipamamana sa Israel. Bukod dito'y ang inyong mga bata, na inyong sinasabing magiging bihag, at ang inyong mga anak na sa araw na ito ay hindi nakakaalam ng mabuti o ng masama, ay sila ang papasok doon, at sa kanila'y aking ibibigay at kanilang aariin.
Ngunit tungkol sa inyo ay bumalik kayo at maglakbay kayo sa ilang sa daang patungo sa dagat na mapula. Nang magkagayoy, sumagot kayo at sinabi niyo sa akin, kami ay nagkasala laban sa Panginoon. Kami ay sasampa at lalaban ayon sa buong iniutos sa amin ng Panginoon naming Diyos. At nagsipagsakbat bawat isa sa inyo ng kanya-kanyang sandata na pangdigma. At kayo'y nagmadaling sumampa sa bundok. At sinabi sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, huwag kayong sumampa, ni lumaban, sapagkat ako'y wala sa inyo. Baka kayo'y masugatan sa harap ng inyong mga kaaway. Gayon sinalita ko sa inyo. At hindi nyo dininig, kundi kayo'y nang himagsik laban sa utos ng Panginoon at naghambog at umakyat sa bundok. At ang mga Amoreo na tumatahan sa bundok na yaon ay nagsilabas na laban sa inyo at kayo'y hinabol na gaya ng ginagawa ng mga pukyutan at kayo'y tinalo sa Seir hanggang sa Horma. At kayo'y bumalik at umiyak sa harap ng Panginoon. Ngunit hindi dininig ng Panginoon ang inyong tinig ni pinakinggan kayo. Sa gayon ay natira kayong malaon sa Kades ayon sa mga araw na inyong itinira roon. Deuteronomio chapter 2. Nang magkagayoy, pumihit tayo at lumakad tayo sa ilang na daang patungo sa dagat na mapula, gaya ng sinalita sa akin ng Panginoon, at kayo'y malaong lumigid sa bundok ng Seir. At ang Panginoon ay nagsalita sa akin na sinasabi, malaon na niyong naligid ang bundok na ito. Lumiko kayo sa dakong hilagaan at iutos mo sa bayan na iyong sabihin, kayo'y dadaan sa hangganan ng inyong mga kapatid na mga anak ni Esau na tumatahan sa Seir at sila'y matatakot sa inyo. Magsipag-ingat nga kayong mabuti. Huwag kayong makipagkaalit sa kanila sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang kanilang lupain. Kahit ang natutungtungan ng talampakan ng isang paa, sapagkat ibinigay ko kay Esau, na pinakaari ang bundok ng Seir. Kayo'y bibili sa kanila ng pagkain sa pamamagitan ng salapi upang kayo'y makakain, at kayo'y bibili rin sa kanila ng tubig sa pamamagitan ng salapi upang kayo'y makainom. Sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, kanyang natalastas ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang. Sa loob nitong 40 taon ay sumaiyo ang Panginoon mong Diyos. Ikaw ay di kinulang ng anuman. Gayon tayo nagdaan sa ating mga kapatid na mga anak ni Esau na tumatahan sa Seir mula sa daan ng Araba, mula sa Elat at mula sa Esyon Geber, at tayo'y bumalik at nagdaan sa ilang ng Moab. At sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong kaalitin ang Moab, ni kakalabanin sila sa digma, sapagkat hindi kita bibigyan sa kanyang lupain ng pinakaari, sapagkat aking ibinigay na pinakaari ang Ar sa mga anak ni Lot. Ang mga Emimeo ay nanahan doon noong una, bayang malaki at marami, at matataas na gaya ng mga Anasayo. Ang mga ito man ay ibinilang na mga Rephaim na gaya ng mga Anasayo. Ngunit tinatawag silang Emimeo ng mga Moabita. Ang mga Hereo man ay tumahan sa Seir noong una, ngunit ang mga anak ni Esau ay humalili sa kanila at nalipol sila ng mga ito sa harap din nila at tumahan na kahalili nila. Gaya ng ginawa ng Israel sa lupaing kanyang pag-aari na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ngayon tumindig kayo at tumawid kayo sa batis ng Zered, at tayo'y tumawid sa batis ng Zered.
At ang mga araw na ating ipinaglakad mula sa Cades Barnea hanggang sa tayo'y makarating sa batis ng Zered ay 38 taon, hanggang sa ang buong lahi ng mga lalaking mangdidigma ay nalipol sa gitna ng kampamento, gaya ng isinumpas sa kanila ng Panginoon. Bukod dito'y ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa kanila upang lipulin sila sa gitna ng kampamento hanggang sa sila'y nalipol. Kaya't nangyari, nang malipol at mamatay sa gitna ng bayan ang lahat ng lalaking mandidigma, ay sinalita sa akin ng Panginoon na sinasabi, ikaw ay dadaan sa araw na ito sa Ar na hangganan ng Moab. At pagka ikaw ay matatapat sa mga anak ni Amon, ay huwag kang manampalasan sa kanila, ni makipagtalo sa kanila. Sapagkat hindi ko ibibigay sa iyo na pinakaari ang lupain ng mga anak ni Amon, sapagkat aking ibinigay na pinakaari sa mga anak ni Lot. Yaon man ay ibinilang na lupain ng mga Rephaim. Ang mga Rephaim ang tumatahan doon noong una. Ngunit tinawag na mga Zomzomeo ng mga Amonita, bayang malaki at marami at matataas na gaya ng mga Anaseyo. Ngunit nilipol sila ng Panginoon sa harap nila at sila'y humalili sa kanila at tumahang kahalili nila. Gaya ng ginawa ng Panginoon sa mga anak ni Esau na tumatahan sa Seir ng kanyang lipuli ng mga Horeyo sa harap nila at sila'y humalili sa kanila at tumahang kahalili nila hanggang sa araw na ito. At ang mga Heveo na nangagsitahan sa mga nayon hanggang sa Gaza ay nilipol ng mga Kaftoreo na nangagmula sa Kaftor at tumahang kahalili nila. Magsitindig kayo, kayo'y maglakbay, at magdaan kayo sa libis ng Arnon. Narito, aking ibinigay sa iyong kamay si Sehon na Amoreo, na hari sa Hesbon, at ang kanyang lupain. Pasimulan mong ariin at kalabanin mo siya sa digma. Sa araw na ito ay pasisimulan kong ilagay sa mga bayang na nga sa silong ng buong langit ang sindak sa iyo at ang takot sa iyo, na maririnig nila ang iyong kabantugan at magsisipanginig at mga hahapis dahil sa iyo. At ako'y nagsugo ng mga sugo mula sa ilang ng Kadimot kay Sehon na hari sa Hesbon, na may mapayapang pananalita na sinasabi, paraanin mo ko sa iyong lupain. Sa daan lamang ako lalakad. Hindi ako liliko, maging sa kanan, ni sa kaliwa. Pagbibilhan mo ako ng pagkain sa salapi, upang makakain ako. At bibigyan mo ako ng tubig sa salapi, upang makainom ako. Paraanin mo lamang ako ng aking mga paa. Gaya ng ginawa sa akin ng mga anak ni Esau, na tumatahan sa Seir, at ng mga Moabita, na tumatahan sa Ar, hanggang sa makatawid ako sa Hordan. Sa lupaing sa amin ay ibinibigay ng Panginoon, naming Diyos. Ngunit ayaw tayong paraanin ni Sehon na hari sa Hesbon sa lupa niya, sapagkat pinapagmatigas ng Panginoon mong Diyos ang kanyang diwa at pinapagmatigas ang kanyang puso upang maibigay siya sa iyong kamay gaya sa araw na ito. At sinabi sa akin ng Panginoon, narito, aking pinasimulang ibigay sa harap mo si Sehon at ang kanyang lupain. Pasimulan mong ariin upang iyong mamana ang kanyang lupain. Nang magkagayoy lumabas si Sehon laban sa atin, siya at ang buong bayan niya, sa pakikipagbaka sa Jahaz, at ibinigay siya ng Panginoon, nating Diyos sa harap natin, at ating sinaktan siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang buong bayan. At ating sinakop ang lahat niyang mga bayan ng panahong yaon, at ating lubos na nilipol ang bawat bayan na tinatahanan, 10 ng mga babae at ng mga bata.
wala tayong itinira. Ang mga hayop lamang ang dinalang pinakasamsam. 10 ng mga nasamsam sa mga bayan na ating sinakop. Mula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Arnon at mula sa bayan na nasa libis hanggang sa Galaad ay wala tayong minataas na bayan. Ibinigay na lahat sa harap natin ng Panginoon nating Diyos. Sa lupain lamang ng mga anak ni Amon hindi ka lumapit. Sa buong pangpang ng ilog ng Habok at sa mga bayan ng lupaing maburol at saan man na ipinagbawal sa atin ng Panginoon nating Diyos. Deuteronomio chapter 3. Nang magkagayoy, pumihit tayo at ating sinampa ang daang patungo sa Basan, at si Og na hari sa Basan ay lumabas laban sa atin. Siya at ang buong bayan niya sa pakikipagbaka sa Edrei. At sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong katakutan siya, sapagkat aking ibinigay sa iyong kamay siya at ang kanyang buong bayan at ang kanyang lupain, at iyong gagawin sa kanya ang gaya ng iyong ginawa kay Sehon na hari ng mga Amoreo na tumahan sa Hesbon. Gayon din ibinigay ng Panginoon nating Diyos sa ating kamay si Og na hari sa Basan at ang buong bayan niya, at ating sinaktan siya hanggang sa walang natira sa kanya. At ating sinakop ang lahat niyang mga bayan ng panahong yaon, walang bayan na di sinakop natin sa kanila. 60 bayan ang buong lupain ng Argob, ang kaharian ni Og sa Basan. Ang lahat ng ito'y mga bayang nakukutaan ng matataas na kuta, na may mga pintuang bayan at mga halang, bukod pa ang napakaraming mga bayan na walang kuta. At ating lubos na nilipol, na gaya ng ating ginawa kay Sehon na hari sa Hesbon, na lubos nating nilipol bawat bayan na tinatahanan, 10 ng mga babae at ng mga bata. Ngunit ang madlang kawan at ang nasamsam sa mga bayan ay ating dinala, at ating sinakop ang lupain ng panahong yaon sa kamay ng 2 hari ng mga Amoreo na nasa dako roon ng Hordan, mula sa libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon, na siyang Hermon ay tinawag ng mga taga-Sidon na Sirion at tinatawag ng mga Amoreo na Senir. Lahat ng mga bayan ng kapatagan at ang buong Galaad at ang buong Basan hanggang Salcha at Edrei, na mga bayan ng kaharian ni Og sa Basan, sapagkat si Og lamang na hari sa Basan ang nalalabi sa natira sa mga Rephaim. Narito, ang kanyang higaan ay higaang bakal. Wala pa ito sa rabat ng mga anak ni Amon? 9 na siko ang haba niyaon at 4 na siko ang luwang niyaon, ayon sa siko ng isang lalaki. At ang lupaing ito'y ating sinakop na pinakaari ng panahong yaon mula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Arnon, at kalahati ng lupaing maburol ng Galaad at ang mga bayan niyaon ay aking ibinigay sa mga Rubenita at sa mga Gadita. At ang labis ng Galaad at ang buong Basan na kaharian ni Og ay aking ibinigay sa kalahating lipi ni Manases, ang buong lupain ng Argob, sa makatuwid bagay ang buong Basan. Siya ring tinatawag na lupain ng mga Rephaim. Sinakop ni Jair na anak ni Manases ang buong lupain ng Argob hanggang sa hangganan ng mga Gesureo at ng mga Masyateo, at mga tinawag niya ng Basan ayon sa kanyang pangalang Havot Jair hanggang sa araw na ito. At aking ibinigay ang Galaad kay Makir, at sa mga Rubenita at sa mga Gadita ay aking ibinigay ang mula sa Galaad
hanggang sa libis ng Arnon na siyang kalahatian ng libis na pinakahangganan niyaon hanggang sa ilog Habok na siyang hangganan ng mga anak ni Amon. Pati ng Araba at ng Hordan at ng hangganan niyaon mula sa Sineret hanggang sa dagat ng Araba na dagat na alat, sa ibaba ng gulod ng Pisga sa dakong silanganan. At kayo'y aking inutusan ng panahong yaon na sinasabi, ibinigay sa inyo ng Panginoon yung Diyos ang lupain ito upang ariin. Kayo'y daraang may sakbat sa harap ng inyong mga kapatid na mga anak ni Israel, lahat ng taong matapang. Ngunit ang inyong mga asawa at ang inyong mga bata at ang inyong mga hayop, aking talastas na kayo'y mayroong maraming hayop at mga titira sa inyong mga bayan na aking ibinigay sa inyo. Hanggang sa bigyan ng Panginoon ng kapahingahan ang inyong mga kapatid na gaya nyo, at kanilang ariin naman ang lupain na ibinigay sa kanila ng Panginoon yung Diyos. Sa dako roon ng Hordan, kung magkagayon, ay babalik ang bawat lalaki sa inyo sa kanyang pag-aari na aking ibinigay sa inyo. At aking iniutos kay Josue ng panahong yaon na sinasabi, nakita ng iyong mga mata ang lahat ng ginawa ng Panginoon mong Diyos sa 2 haring ito. Gayon ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng mga kahariang iyong daraanan. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat ipinakikipaglaban kayo ng Panginoon yung Diyos. At ako'y dumalangin sa Panginoon ng panahong yaon na sinasabi, O Panginoong Diyos, iyong minulang ipinakilala sa iyong lingkod ang iyong kadakilaan at ang iyong kamay na makapangyarihan. Ano ngang Diyos sa langit o sa lupa ang makagagawa ng ayon sa iyong mga gawa at ayon sa iyong mga makapangyarihang kilos? Paraanin mo nga ako, isinasamo ko sa iyo at aking makita ang mabuting lupain na nasa dako roon ng Hordan, yaong mainam na bundok at ang Libano. Ngunit ang Panginoon ay nagalit sa akin dahil sa inyo at hindi ako dininig. At sinabi sa akin ng Panginoon, siya na, huwag ka nang magsalita pa sa akin ng tungkol sa bagay na ito. Sumampa ka sa taluktok ng Pisga at ilingap mo ang iyong mga mata sa dakong kalunuran at sa dakong hilagaan at sa dakong timugan at sa dakong silanganan at masdan mo ang iyong mga mata sapagkat hindi ka makatatawid sa hordang ito. Ngunit pagbilinan mo si Josue at palakasin mo ang kanyang loob at palakasin mo siya sapagkat siya'y daraan sa harap ng bayang ito at kanyang ipamamana sa kanila ang lupain na iyong makikita. Sa gayoy tumahan tayo sa libis na nasa tapat ng Bet Peor. Deuteronomio chapter 4. At ngayon, O Israel, dinggin mo ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking itinuturo sa inyo upang sundin nyo, upang kayo'y mabuhay at pumasok at inyong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang. Huwag niyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong mangingatan ang mga utos ng Panginoon niyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Nakita ng inyong mga mata ang ginawa ng Panginoon tungkol kay Baal Peor, sapagkat lahat ng mga tao na sumunod kay Baal Peor ay nilipol ng Panginoon mong Diyos sa gitna mo. Ngunit kayong umayon sa Panginoon yung Diyos ay nangabubuhay pa ang bawat isa sa inyo sa araw na ito. Narito, aking tinuruan kayo ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawing gayon sa gitna ng lupain na inyong paroroonan upang ariin.
Ingatan nga nyo at inyong isagawa, sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga palatuntunang ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo'y tumawag sa Kanya. At anong dakilang bansa nga ang may mga palatuntunan at mga kahatulang napakatuwid na gaya ng buong kautosang ito na aking inilalagda sa harap nyo sa araw na ito. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mangahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Yaong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. At kayo'y lumapit at tumayo sa ibaba ng bundok, at ang bundok ay nagninga sa apoy hanggang sa kaibuturan ng langit, 10 ng kadiliman, ulap, at sali-salimuot na kadiliman. At ang Panginoon nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Inyong narinig ang tinig ng mga salita, ngunit wala kayong anyong nakita. Ang inyo lamang narinig ay isang tinig, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos sa inyong ganapin. Sa makatuwid bagay ang 10 utos, at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. At iniutos sa akin ng Panginoon ng panahong yaon, na turuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan, upang inyong mangagawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. Ingatan nga niyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyon ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae, nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa, nakahawig ng anumang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid, nakahawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa, nakahawig ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa. At baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan at ang mga bituin, 10 ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran, na binahagi ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit. Ngunit kinuha kayo ng Panginoon at hinango kayo sa hurnong bakal sa Ehipto, upang kayo'y maging sa kanya'y isang bayang mana, gaya sa araw na ito. Bukod dito'y nagalit sa akin ang Panginoon dahil sa inyo, at sumumpa na ako'y hindi tatawid sa Hordan, at hindi ako papasok sa mabuting lupaing yaon na ibinigay ng Panginoon mong Diyos sa iyo na pinakamana. Kundi ako'y nararapat mamatay sa lupaing ito. Ako'y hindi nararapat tumawid sa Hordan. Ngunit kayo'y tatawid at inyong aariin ang mabuting lupaing yaon. Mangag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon yung Diyos na kanyang pinagtibay sa inyo, at kayo'y gumawa ng larawang inanyuan, nakahawig ng anumang bagay na ipinagbawal sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos
ay isang apoy na mamumugnaw, mapanibughuing Diyos nga. Pagka ikaw ay nagkaanak at nagkaanak ang inyong mga anak, at nagluwat kayo ng malaon sa lupaing yaon, at nagpakasama kayo, at gumawa kayo ng larawang inanyuan na kahawig ng anumang bagay, at gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon mong Diyos, upang mungkahiin niyo siya sa kagalitan, ay aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito, na kayo'y malilipol na madali, na walang pagsala sa lupain na inyong tinutungo ng pagdadaan sa Hordan upang ariin. Hindi nyo mapatatagal doon ang inyong mga araw, kundi kayo'y lubos na malilipol. At pangangalatin kayo ng Panginoon sa mga bayan, at kayo'y malalabing kaunti sa bilang sa gitna ng mga bansa na pagdadalhan sa inyo ng Panginoon. At do'y maglilingkod kayo sa mga Diyos na yari ng mga kamay ng mga tao, kahoy at bato na hindi nangakakita, ni nangakakarinig, ni nangakakakain, ni nangakakaamoy. Ngunit mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan. Kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Pagka ikaw ay nasa kapighatian, at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, sa mga huling araw ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos, hindi kanya pababayaan, nililipulin kanya, ni kalilimutan ng tipan sa iyong mga magulang na kanyang isinumpa sa kanila. Sapagkat ipagtanong mo nga sa mga araw na nagdaan na nangauna sa iyo, mula ng araw na lalangin ng Diyos ang tao sa ibabaw ng lupa, at mula sa isang hangganan ng langit hanggang sa kabila, kung nagkaroon ng gaya ng dakilang bagay na ito, o may narinig na gaya nito. Narinig ba kaya kailanman ng mga tao ang tinig ng Diyos na nagsalita sa gitna ng apoy, gaya ng narinig mo, at nabuhay? O may Diyos kaya na nagsikap na yumaon at sumakop ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa, sa pamamagitan ng mga tukso, ng mga tanda, at ng mga kababalaghan, at ng pagbabaka, at ng makapangyarihang kamay, at ng unat na bisig, at ng mga malaking kakilabutan ayon sa lahat na ginawa ng Panginoon mong Diyos sa iyo sa Ehipto, sa harap ng iyong mga mata. Sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. Mula sa langit ay ipinarinig niya sa iyo ang Kanyang tinig upang Kanyang turuan ka. At sa ibabaw ng lupa ay Kanyang ipinakita sa iyo ang Kanyang dakilang apoy, at iyong narinig ang Kanyang mga salita sa gitna ng apoy. At sapagkat Kanyang inibig ang iyong mga magulang, kaya Kanyang pinili ang Kanyang binhi pagkatapos nila, at inilabas Kanya sa Ehipto ng Kanyang pagharap, ng Kanyang dakilang kapangyarihan, upang palayasin sa harap mo ang mga bansang lalong malalaki at lalong makapangyarihan kaysa sa iyo, upang ikaw ay Kanyang papasukin. Naibigay sa iyo na pinakamana ang kanilang lupain, gaya sa araw na ito. Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa. At iyong iingatan ang Kanyang mga palatuntunan at ang Kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito upang ikabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo, at upang iyong mapalaon ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupaing yaon,
na ibinigay sa iyo magpakailanman ng Panginoon mong Diyos. Nang magkagayoy inihiwalay ni Moises ang 3 bayan sa dako roon ng Hordan sa dakong sinisikatan ng araw. Upang ang nakamatay ng tao ay tumakas doon, na nakamatay sa kanyang kapwa na hindi sinasadya, at hindi na kinapopuotan ng panahong nakaraan, at sa pagtakas sa isa sa mga bayang ito ay mabuhay siya. Sa makatuwid bagay sa Beser, sa ilang, sa kapatagang lupa, na ukol sa mga Rubenita at sa Ramot, sa Galaad, na ukol sa mga Gadita, at sa Golan sa Basan, na ukol sa mga Manasita. At ito ang kautusang sinalaysay ni Moises sa harap ng mga anak ni Israel. Ito ang mga patutuo, at ang mga palatuntunan, at ang mga kahatulan na sinalita ni Moises sa mga anak ni Israel nang sila'y lumabas sa Ehipto. Sa dako pa roon ng Hordan, sa libis na nasa tapat ng Bet-peor, sa lupain ni Sehon, na hari ng mga Amoreyo na tumatahan sa Hesbon, na siyang sinaktan ni Moises at ng mga anak ni Israel nang sila'y umalis sa Ehipto. At kanilang sinakop ang kanyang lupain na pinakaari, at ang lupain ni Og na hari sa Basan, ang 2 hari ng mga Amoreyo na nanga sa dako pa roon ng Hordan sa dakong sinisikatan ng araw. Mula sa Aroer na nasa hangganan ng libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Sion na siya ring Hermon, at ang buong Araba sa dako roon ng Hordan sa dakong silanganan hanggang sa dagat ng Araba sa ibaba ng gulod ng Pisga. Deuteronomio chapter 5. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, "Dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan niyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin ngang nangarirитong lahat na buhay sa araw na ito. Sinalita ng Panginoon sa inyo ng mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. Ako'y tumayo sa pagitan ng Panginoon at ninyo ng panahong yaon upang ipatalastas sa inyo ang salita ng Panginoon, sapagkat kayo'y natatakot dahil sa apoy at hindi kayo sumampa sa bundok na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na salin ng nangapupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon na walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Iyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin, gaya ng iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos.
Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang iyong aliping lalaki at babae ay makapagpahingang gaya mo. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, ni mangangalunya, ni magnanakaw, ni sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa. Ni huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni huwag mong pagnanasaan ang bahay ng iyong kapwa, ang kanyang bukid, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon sa buong kapisanan nyo sa bundok, mula sa gitna ng apoy, sa ulap, at sa sali-salimuot na kadiliman ng malakas na tinig, at hindi na niya dinagdagan pa. At kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. At nangyari, nang inyong marinig ang tinig mula sa gitna ng kadiliman, samantalang ang bundok ay nagliliyab sa apoy, ay lumapit kayo sa akin. Sa makatawid bagay ang lahat ng mga pangulo sa inyong mga lipi at ang inyong mga matanda, at inyong sinabi, narito, ipinakita sa amin ng Panginoon nating Diyos ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kadakilaan, at aming narinig ang kanyang tinig mula sa gitna ng apoy. Aming nakita sa araw na ito na ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao at siya'y buhay. Ngayon nga, bakit kami mamamatay? Sapagkat pupugnawin kami ng dakilang apoy na ito. Kung marinig pa namin ang tinig ng Panginoon nating Diyos, ay mamamatay nga kami. Sapagkat sino sa lahat ng laman na nakarinig ng tinig ng buhay na Diyos na nagsasalita mula sa gitna ng apoy, na gaya namin at nabuhay? Lumapit ka at iyong pakinggan ang lahat ng sasabihin ng Panginoon nating Diyos. At iyong salitain sa amin, yaong lahat na sasalitain sa iyo ng Panginoon nating Diyos, at aming didinggin at gagawin. At narinig ng Panginoon ang tinig ng inyong mga salita, nang kayo'y magsalita sa akin. At sinabi ng Panginoon sa akin, aking narinig ang tinig ng mga salita ng bayang ito na kanilang sinalita sa iyo. Mabuti ang kanilang pagkasabi ng lahat na kanilang sinalita. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito, at sila'y matakot sa akin, at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos, upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Yumaon ka, sabihin mo sa kanila, magsibalik kayo sa inyong mga tolda. Ngunit tungkol sa iyo, matira ka rito sa akin, at aking sasalitain sa iyo ang lahat ng utos at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iyong ituturo sa kanila, upang kanilang gawin sa lupain na aking ibinibigay sa kanila upang ariin. Inyo ngang isagawa na gaya ng iniutos sa inyo ng Panginoon yung Diyos. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon yung Diyos, upang kayo'y mabuhay, at upang ikabuti nyo, at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw
sa lupain na inyong aariin. Deuteronomio chapter 6. Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan, at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon yung Diyos na ituro sa inyo, upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin, na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at kanyang mga utos, na aking iniutos sa iyo, at sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak, sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Dinggin mo nga, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo, at upang kayo'y dumaming maigi, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang, sa lupaing binubukala ng gatas at pulot. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, at mga magiging pinakatali sa iyong noo, at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. At mangyayari, pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, upang ibigay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo, at mga bahay na puno ng lahat na mabubuting bagay na hindi mo pinuno, at mga balonghukay na hindi mo hinukay, mga ubasan at mga puno ng olibo na hindi mo itinanim, at iyong kakanin, at ikaw ay mabubusog. At mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ng Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, at sa Kanya'y maglilingkod ka, at sa pamamagitan lamang ng Kanyang pangalan susumpa ka. Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bansang nasa palibot mo, sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapanibughuing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo, at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Huwag niyong tutuksohin ang Panginoon niyong Diyos gaya ng tuksohin niyo siya sa masa. Inyong iingatan ng buong sikap ang mga utos ng Panginoon niyong Diyos, at ang kanyang mga patotoo, at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniutos sa iyo. At iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon upang ikabuti mo, at upang iyong mapasok at ariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, upang palayasin ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo gaya ng sinalita ng Panginoon. Pagkatatanungin ka ng iyong anak sa panahong darating na sasabihin, anong kahulugan ng mga patotoo at ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan na iniutos sa inyo ng Panginoon nating Diyos? Ay iyong ang sasabihin sa iyong anak, kami ay naging mga alipin ni Faraon sa Ehipto, at inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. At ang Panginoon ay nagpakita ng mga tanda at ng mga kababalaghan, dakila
at panggiba sa Ehipto, kay Faraon at sa kanyang buong sangbahayan sa harap ng aming mga mata. At kami ay inilabas niya roon na kanyang ipinasok kami rito upang ibigay sa amin ang lupain na kanyang isinumpa sa ating mga magulang. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito na matakot sa Panginoon nating Diyos, sa ikabubuti natin kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. At sila'y magiging katwiran sa atin kung ating isagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos gaya ng iniutos niya sa atin. Deuteronomio chapter 7. Pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin at palalayasin ang maraming bansa sa harap mo, ang Heteo at ang Gergeseo at ang Amoreo at ang Kananeo at ang Ferezeo at ang Heveo at ang Hebuseo, na 7 bansang lalong malalaki at mga lalong makapangyarihan kaysa iyo. At pagka sila'y ibibigay sa harap mo ng Panginoon mong Diyos at iyong sasaktan sila, ay lubos mo ngang lilipulin sila. Huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpakitaan ng kaawaan sila. Ni mag-aasawa sa kanila, ang iyong anak na babae ay huwag mong papag-aasawahin sa kanyang anak na lalaki, ni ang kanyang anak na babae ay huwag mong papag-aasawahin sa iyong anak na lalaki. Sapagkat kanyang ihihiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin, upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayoy mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at kanyang lilipulin kang madali. Kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila. Inyong igigiba ang kanilang mga dambana at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala at inyong ibubuwal ang kanilang mga asera at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon, at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Faraon na hari sa Ehipto. Talastasin mo nga na ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 sali ng lahi. At pinanghihigantihan sa kanilang mukha ang mga napopuot sa Kanya upang lipulin. Siya'y hindi magpapaliban doon sa napopuot sa Kanya. Kanyang panghihigantihan sa Kanya ring mukha. Iyong ang iingatan ang utos at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong ganapin. At mangyayari na sapagkat iyong dinidig ang mga kahatulang ito at iyong tinutupad at iyong ginaganap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang. At kanyang iibigin ka at pagpapalain ka at padadamihin ka. Kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa
ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan at ang mga guya ng iyong kawan sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Magiging mapalad ka kaysa lahat ng mga bayan. Walang magiging baog na babae o lalaki sa inyo o sa inyong mga hayop. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. At wala siyang ihuhulog sa inyo sa masamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat ng nangapopuot sa iyo. At iyong lilipulin ang lahat ng mga bayan na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang iyong mata ay huwag mahahabag sa kanila. Ni huwag kang maglilingkod sa kanilang mga Diyos, sapagkat magiging isang silo sa iyo. Kung iyong sasabihin sa iyong puso, ang mga bansang ito ay higit kaysa akin, paanong aking makakamtan sila? Huwag kang matatakot sa kanila. Iyong aalalahaning mabuti ang ginawa ng Panginoon mong Diyos kay Faraon at sa buong Ehipto. Ang mga dakilang tukso na nakita ng iyong mga mata at ang mga tanda at ang mga kababalaghan at ang makapangyarihang kamay at ang unat na bisig na ipinaglabas sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay gayon ang gagawin ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bayan na iyong kinatatakutan. Bukod dito'y susuguin sa kanila ng Panginoon mong Diyos ang malaking putakti hanggang sa ang nangaiiwan at nangagtatago ay mamamatay sa harap mo. Huwag kang masisindak sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, dakilang Diyos, at kakilakilabot. At itataboy na unti-unti ng Panginoon mong Diyos ang mga bansang yaon sa harap mo. Hindi mo malilipol silang paminsan. Baka ang mga hayop sa parang ay kumapal sa iyo. Kundi ibibigay sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo at pagtataglayin sila ng isang malaking kalituhan hanggang sa sila'y mga lipol. At kanyang ibibigay ang kanilang mga hari sa iyong kamay at iyong papawiin ang kanilang pangalan sa silong ng langit. Walang lalaking makatatayo doon sa harap mo hanggang sa iyong malipol sila. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon, ni huwag mong kukunin para sa iyo. Baka sa iyo'y maging silo, sapagkat ito'y isang karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. At huwag kang magpapasok ng karumal-dumal sa iyong bahay. At baka ikaw ay maging itinalaga na gaya niyaon, iyong lubos na kapupuotan at iyong lubos na kasusuklaman, sapagkat itinalagang bagay. Deuteronomio chapter 8. Ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay inyong isasagawa upang kayo'y mga buhay at dumami, at inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. At iyong aalalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka, na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam ka niya ng gutom, at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Ang iyong suot ay hindi na luma sa iyo, ni hindi na maga ang iyong paa nitong 40 taon. At iyong pagmuni-muniin sa iyong puso na kung paanong pinarurusahan ng tao ang kanyang anak,
ay gayon pinarurusahan ka ng Panginoon mong Diyos. At iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. Sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain, na lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal at ng mga kalaliman, na bumubukal sa mga libis at mga bundok. Lupain ng trigo at ng sibada at ng puno ng ubas at ng mga puno ng igos at ng mga granada. Lupain ng mga puno ng ulibo at ng pulot. Lupain na kakainan mo ng tinapay na di kapos, na walang magkukulang sa iyo roon. Lupain ang mga bato ay bakal, at ang kanyang mga burol ay makukunan mo ng tanso. At kakain ka, at mabubusog ka, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang mapangumbaba ka at kanyang subukin ka, na pabutihin ka sa iyong wakas. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito, kundi iyong aalalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ng Panginoon mong Diyos, at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos, at iyong paglilingkuran sila, at iyong sasambahin sila, ay aking pinatototohanan laban sa iyo, laban sa inyo sa araw na ito, na kayo'y tunay na malilipol. Kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap nyo, ay gayon kayo malilipol, sapagkat hindi nyo dininig ang tinig ng Panginoon nyong Diyos. Deuteronomio chapter 9. Dinggin mo, O Israel, ikaw ay tatawid sa Hordan sa araw na ito, upang iyong pasukin na ariin ang mga bansang lalong dakila at lalong makapangyarihan kaysa iyo, na mga bayang malaki at nakukutaan hanggang sa himpapawid. Isang bayang malaki at mataas ng mga anak ng Anaseo na iyong nakikilala, at tungkol sa kanila ay narinig mong sinasabi, sinong makatatayo sa harap ng mga anak ni Anak? Talastasin mo nga sa araw na ito na ang Panginoon mong Diyos ay siyang mangunguna sa iyo, na parang mamumugnaw na apoy, kanyang lilipulin sila, at kanyang payuyukurin sila sa harap mo, sa gayoy iyong mapapalaya sila, at iyong malilipol silang madali, na gaya ng sinalita sa iyo ng Panginoon. Huwag kang magsasalita sa iyong puso, pagkatapos na mapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo, na iyong sasabihin, dahil sa aking katwiran na ipinasok ako ng Panginoon upang ariin ang lupaing ito, na dahil sa kasamaan ng mga bansang ito
ay pinalalayas ng Panginoon sila sa harap mo. Hindi dahil sa iyong katwiran o dahil sa pagtatapat ng iyong loob, ay iyong pinapasok upang ariin ang kanilang lupain, kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinalalaya sila ng Panginoong Diyos sa harap mo at upang kanyang papagtibayin ang salita na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Talastasin mo nga na hindi ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang mabuting lupaing ito upang ariin ang dahil sa iyong katwiran, sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo. Alalahanin mo, huwag mong kalimutan kung paanong minungkahi mo sa galit ang Panginoon mong Diyos sa ilang mula ng araw na kayo'y umalis sa lupain ng Ehipto hanggang sa kayo'y dumating sa dakong ito ay naging mapanghimagsik kayo laban sa Panginoon. Gayon din sa Horeb na inyong minungkahi ang Panginoon sa galit, at ang Panginoon ay nagalit sa inyo na kayo sana'y lilipulin. Nang ako'y sumampa sa bundok upang tanggapin ang mga tapyas na bato, sa makatuwid bagay ang mga tapyas ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo, ay natira nga ako sa bundok na 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumain ng tinapay, ni uminom ng tubig. At ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos, at sa mga yaoy nasusulat ang ayon sa lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon sa inyo, sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng kapulungan. At nangyari sa katapusan ng 40 araw at 40 gabi, na ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato, sa makatawid bagay ang mga tapyas ng tipan. At sinabi ng Panginoon sa akin, "Tumindig ka, manaog kang madali rito, sapagkat ang iyong bayan na iyong inilabas sa Ehipto ay nangagpakasama. Sila'y madaling lumihis sa daang aking iniutos sa kanila. Sila'y nagsigawa para sa kanila ng isang larawang binubo. Bukod dito'y sinalita sa akin ng Panginoon na sinasabi, aking nakita ang bayang ito, at narito, isang bayang matigas ang ulo. Bayaan mo ako na aking lipulin sila, at aking pawiin ang kanilang pangalan sa silong ng langit. At gagawin kita na isang bansang lalong makapangyarihan at lalong malaki kaysa sa kanila. Sa gayoy pumihit ako at bumaba ako mula sa bundok, at ang bundok ay nagnininga sa apoy, at ang 2 tapyas ng tipan ay nasa aking 2 kamay. At tumingin ako, at narito, kayo'y nakapagkasala ng laban sa Panginoon niyong Diyos. Kayo'y nagsigawa para sa inyo ng isang guyang binubo. Kayo'y lumihis na madali sa daan na iniutos sa inyo ng Panginoon. At aking tinangnan ang 2 tapyas, at aking inihagis sa aking 2 kamay, at aking iniwalat sa harap ng inyong mga mata. At kayo'y nagpatira pa sa harap ng Panginoon, gaya ng una, na 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumain ng tinapay, ni uminom ng tubig, dahil sa inyong buong kasalanan na inyong ipinagkasala sa paggawa nyo ng masama sa paningin ng Panginoon, na minungkahi nyo siya sa galit. Sapagkat natatakot ako dahil sa galit at maningas na puot na ikinayamot ng Panginoon sa inyo, na lilipulin sana kayo. Ngunit dininig din naman ako noon ng Panginoon. At ang Panginoon totoong nagalit kay Aaron na siya sana'y papatayin. At akin din namang idinalangin si Aaron ng panahon ding iyon. At aking kinuha ang inyong kasalanan, ang guyang inyong ginawa, at aking sinunog sa apoy, at aking niyapakan na dinurog na mainam hanggang sa naging durog na parang alabok, at aking inihagis ang alabok niyaon sa batis na umaagos mula sa bundok, at sa Tabera, at sa Masa, at sa Kibrot
Hataava, ay inyong minungkahi ang Panginoon sa galit. At nang suguin kayo ng Panginoon mula sa Kades Barnea, na sabihin, sumampa kayo, at ariin nyo ang lupain na ibinigay ko sa inyo. Kayo nga'y nang himagsik laban sa utos ng Panginoon yung Diyos, at hindi nyo pinanampalatayanan siya, ni dininig ang kanyang tinig. Kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon mula ng araw na kayo'y aking makilala. Sa gayo'y nagpatira pa ako sa harap ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi na ako'y nagpatira pa, sapagkat sinabi ng Panginoon na kanyang lilipulin kayo. At aking ipinanalangin sa Panginoon at sinabi, O Panginoon Diyos, huwag mong lipulin ang iyong bayan at ang iyong mana, na iyong tinubos ng iyong kadakilaan, na iyong inilabas sa Ehipto ng makapangyarihang kamay. Alalahanin mo ang iyong mga lingkod, si Abraham, si Isaac at si Jacob. Huwag mong masdan ang pagmamatigas ng bayang ito, ni ang kasamaan nila, ni ang kasalanan nila. Baka sabihin ng mga tagalupaing pinaglabasan mo sa amin sapagkat hindi sila naipasok ng Panginoon sa lupain na ipinangako sa kanila, at sa kapuotan niya sa kanila ay inilabas sila upang patayin sa ilang. Gayunmay sila'y iyong bayan at iyong mana, na iyong inilabas ng iyong dakilang kapangyarihan at ng iyong unat na bisig. Deuteronomio chapter 10. Nang panahong yaon ay sinabi ng Panginoon sa akin, humugis ka ng 2 tapyas na bato, na gaya ng una, at sampahin mo ako sa bundok, at gumawa ka ng isang kaba na kahoy. At aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong binasag, at iyong isisilid ang mga iyan sa kaban. Sa gayo'y gumawa ako ng isang kaban na kahoy na akasya, at ako'y humugis ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, at ako'y sumampa sa bundok na aking dala sa aking kamay, ang 2 tapyas. At kanyang isinulat sa mga tapyas ang ayon sa unang sulat, ang 10 utos na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy, ng kaarawan ng kapulungan, at ang mga yaon ay ibinigay sa akin ng Panginoon. At ako'y pumihit at bumaba mula sa bundok, at aking isinilid ang mga tapyas sa kaban na aking ginawa, at nangandoon na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Beerot, Beneha-akan hanggang sa Mosera. Doon namatay si Aaron, at doon siya inilibing. At si Eleazar na kanyang anak ay nangasiwa sa katungkulang saserdote na kahalili niya. Mula roon ay naglakbay sila hanggang Gudgod, at mula sa Gudgod hanggang sa Hotbata, na lupain ng mga batis ng tubig. Nang panahong yaon ay inihiwalay ng Panginoon ang lipi ni Levi upang magdala ng kaba ng tipan ng Panginoon, upang tumayo sa harap ng Panginoon na mga siwa sa kanya, at upang magbasbas sa kanyang pangalan hanggang sa araw na ito. Kaya't ang Levi ay walang bahagi ni mana sa kasamahan ng kanyang mga kapatid. Ang Panginoon siyang kanyang mana, ayon sa sinalita ng Panginoon mong Diyos sa kanya. At ako'y nalabi sa bundok, gaya ng una, na 40 araw at 40 gabi. At ako'y dininig dinoon ng Panginoon, hindi ka lilipulin ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa akin, tumindig ka, lumakad ka na manguna sa bayan, at sila'y papasok, at kanilang aariin ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang upang ibigay sa kanila. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, sa iyong ikabubuti. Narito,
Sa Panginoon mong Diyos nauukol ang langit, at ang langit ng mga langit, ang lupa, sangpu ng lahat na nangariyan. Ang Panginoon ay nagkaroon lamang ng hilig sa iyong mga magulang na ibigin sila, at kanyang pinili ang kanilang binhi pagkamatay nila. Sa makatuwid bagay kayo, sa lahat ng mga bayan, na gaya ng nakikita sa araw na ito. Tuliin nga nyo ang balat ng inyong puso at huwag nyong papagmatigasin ang inyong ulo, sapagkat ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot, na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Kanyang hinahatulan ng matuwid ang ulila at babaeng bao, at iniibig ang taga-ibang lupa na binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. Ibigin nga nyo ang taga-ibang lupa sapagkat kayo'y naging taga-ibang lupa sa lupain ng Ehipto. Katatakutan mo ang Panginoon mong Diyos, sa Kanya'y maglilingkod ka, at sa Kanya'y lalakip ka, at sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, susumpa ka. Siya ang iyong kapurihan, at siya ang iyong Diyos, na iginawa Kanya nitong mga dakila at kakilakilabot na mga bagay, na nakita ng iyong mga mata. Ang iyong mga magulang ay lumusong sa Ehipto na may 70 tao, at ngayoy ginawa ka ng Panginoon mong Diyos na gaya ng mga bituin sa langit ang dami.